Bakit hindi sila nasusunog? Panginoon, tinugon mo ko. Panginoon. Magsitayo kayo mga taga-Hudeya. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya. Kasama natin ang Diyos. Dahil sa himala sa apoy, muling nagkaisa ang mga Hudyo. Hindi nila hinayaang manghina ang kanilang pananampalataya. Dahil sa paglikas, muli nilang pinagtibay ang pananalig nila sa Diyos. Ang mga kautusan at talaan ng kasaysayang tinanggap ni Moises sa bundok ng Sinai ay iningatan at tinipon sa mga aklat ni Josue, Samuel at mga hari nang mapagsama-sama na buo ang Biblia ng mga Hebreo. Sa kabila ng pananampalataya ng mga Hudyo, nanatili silang mga bihag. Ang tanging tao na makapagpapalaya sa kanila ay nasiraan ng bait. Tignan mo yung sinapit. Nebukadnesar. Ang pinakamagiting na hari. Ang naging pinakamababang uri ng tao sa mundo. Dahil sa pagmamataas mo, ito ang iyong sinapit. Pati kami, damay. Mapapalaya mo na sana kami. Ngunit bihag rin kami tulad mo. Eto na. Darating ang isang bagong hari. Diyos ko, nawa ay may ligtas niya kami. Sa Babylonia, sa pangunguna ni Cyrus, ang hari ng Persya. Alam ng Babylonia na wala silang kalaban-laban, kaya hinayaan nilang sakupin sila ni Cyrus.
Cyrus ang magpapalaya sa atin kung tama ang propesiya. Cyrus! 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 Upang mapangalagaan ang kanyang bayan, nakipagkaibigan si Daniel kay Cyrus at nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng mga panaginip. Sa palagay ko, Anong kahulugan ng panaginip mo, Daniel? Hindi po yun panaginip, mahal na hari. Isang propetang taga rito sa Babylonia, si Isaias, ang nagsabing, isusugong isang haring hinirang ng Diyos upang lumupig sa mga bansa. Ang pangalan niya ay Cyrus. Pinangalanan kayo ang ibig sabihin, sumasa inyo ang Diyos. Totoo kaya ang papuring yan? Kung sa bagay walang namamatay sa papuri, tunay na maraming nagawang kamangha